So, ang daming pwedeng i-content ngayon mga sangkay. Pero, unahin muna natin to kasi nga po may nangyari ngayon sa Davao at itong si PBBM ay may mga binulaga doon mga sangkay. Tingnan po natin. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay na nanonood ngayon. At eto nga po mga sangkay, maghahatid lamang po tayo ng update, no? Tungkol po dito kay PBBM. Aba, may ginawa si BBM ngayon doon sa Davao. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, yan tayo po ay 1.57 million subscribers na. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ayun na nga po, mga sangkay, meron pong update ngayon tungkol po dito kay PBBM. Alam nyo, ang daming balita ngayon, no? Pero unahin po muna natin to kasi, ito po ang ginawa ni BBM ngayon. Ayon po kasi sa balita, President Bongbong Marcos visited the Davao Oriental Provincial Hospital in Manay Town on Monday to assess the damage and lead ongoing relief operations following the twin earthquakes that hit the province. Marcos was joined by members of his cabinet and the province's local government officials. Pinuntahan po mismo ni PBBM, mga sangka, itong lugar na ito. Naalala ko lang, kasi meron po mga DDS na naghahamon kay BBM na puntahan daw po yung Davao o yung Mindanao. Dahil nga po sa nangyaring lindol na tila baga, gusto po nilang harangin si Pangulong Bongbong Marcos na tumulong po doon. Grabe, no? Yung tipong nasa kalamidad na nga po tayo, nasa mga trahedya, disaster ang bansa natin, pero gusto pa po nilang politikahin ang ating Pangulo. Ang problema, mga sangkay, ito nga po, pumunta si BBM. Nagulat siguro sila ngayon, mga sangkay, kasi malaking puwersa ang dinala ni BBM. Buong buong marami sa kanya mga miyembro ng gabinete, kasama po niya. Ayan, makikita po natin ang pinakamasipag sa lahat. Si Vince Dizon. Si Angara naroon. So marami po sa miyembro ng gabinete ni PBBM, nandun nga po mga sangkay ito. So alam nyo, ito yung nakakatuwa kay BBM talaga eh. Sa kabila po ng political color na meron po ang Davao, pero si BBM, wala po siyang inaano dito eh. Wala po siyang kinikilingan eh. Pagdating sa pagtulong. At ganito dapat yung presidente. Pag ikaw ay presidente, wala ka dapat tinatangi. Dilawan man yan, Duterte supporter man yan, Marcos loyalist man yan. At ito po ay nagpapakita ng magandang o positibong ginagawa ng ating Pangulo. At alam nyo, nakaraan nga po, di ba, yung sa Cebu. Tingnan nyo ang Cebu. DDS ano yan? City. Pero anong ginawa ni BBM? Tinulungan. At ang tindi ng tulong na ginawa ni BBM. Talagang nagulat pati yung mga mayor. At ito na naman mga sangkay, ito ang nangyari. May video niyan. Itong video, mamaya ipapakita ko lang. Pero ito yung pasabog nga po mga sangkay ng mga taga Davao, mga taga Mindanao. Ito Ano ang ginawa ni BBM pagkatapos ng lindol? Pangungunahan ko na sa mga kapwa ko taga Davao, kapwa ko taga Mindanao na nandito tayo ngayon. As a brief history po, kahapon nag-uusap-usap pa lang kami ng mga governors at iba't ibang dahil sa mabilis na pag-aksyon ng ating presidente. Mabilis na pag-aksyon ng ating presidente. Madali po silang nakarecover kasi nga po ang presidente natin mabilis umaksyon eh. Di po ba, mga sangkay? Hindi po sila tinanggihan ng Pangulo. Nag-uusap-usap pa lang yung mga gobernador doon po sa Mindanao. Pero yung tulong ni BBM, naroon na. At natawagan at napagsabihan yung nautusan ang ating mga kasama ngayong umaga, buong araw
sa pag-ikot at pag-assess at pag-check ng damage na dala ng lindol. So nagpapasalamat tayo. Yan ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala po, hindi porket DDS sila, hindi porket Maka Duterte sila, hindi po tinulungan ni BBM. Tinulungan pa rin ang Pangulo natin. Kasi nga po, presidente po siya ng Republika ng Pilipinas. Hindi po sa presidente ng mga loyalista lang. Di ba? Kita nyo, last time, doon sa Cebu, anong sinabi ni Governor Pam ba yun, yung governor ng Cebu? Nagpapasalamat sila, pati yung mga mayor. Kasi isang note lang daw po ni Governor Pam kay PBBM, andun na mga sangga yung tulong. And remember, itong gobernadora ng Cebu, kasama po yan sa nananawagan na mag-resign si BBM. Kung ibang pangulo yan, like Duterte, Noynoy Aquino, ay naku po, yari ka. Pababayaan ka at kawawa talaga ang Cebu kung pinabayaan ng pamahalaan. Kawawa yung mga kababayan po natin. Pero hindi po kasi ganun si BBM eh. Walang political color when all of us, no, humarap sa isang disaster. Pare-parehas po tayong Pilipino. Nakakatuwa. Mismo yung mga, sabi nga po ng mga mayor doon sa Cebu, nagulat kami kasi kinabukasan, may ilaw na, ganito na, may mga tent na, may mga tulong na, sandamakmak na po yung tulong. Ganyan po ang ginawa ni BBM. Pagkatapos ng lindol nung kinagabihan, pagkakinabukasan, nandun na kaagad yung tulong. Habang siya ay naroon sa Masbate at that time. Kasi ang daming kalamidad eh, no? At ngayon na naman doon po sa Davao, kita nyo ang ginawa niya. Region 11 nagpasalamat sa mabilisang tulong mula kay President Marcos Jr. Ito yung hindi napapansin ng mga bulag. Ito yung hindi napapansin. Gusto kasi nila yung mga pabibo, andun ka agad, bida-bida ka agad, pero wala namang bit-bit na tulong. Si BBM hindi. Mauna man siya o hindi doon sa frontline, laging mauuna. Mayroong tulong lagi na mabilis. At ayaw po niya na mapag-iiwanan yung isang lugar. Ito, mga sangkay. Ito yung pagdating ni PBBM. Ano na? Indog pa. Ayun. Alam niyo yung nagustuhan ko dito kay BBM? Ano siya eh? Lagi siyang nasa labas. Hindi siya yung tipong magla-live lamang po sa loob ng Malacanang. Lagi siya na on the ground, laging nasa field. 'Di ba? Kita niyo yung sabi ni Sarah, dapat hindi na daw pupunta si BBM kapag 'di ba, may mga pulburo na sinunog noon, mga sangkay. Anong ginagawa daw doon ni BBM? Nagpapapicture lang daw 'yan. Tapos nung may mga pinuntahan si BBM na mga ghost projects, 'di ba? First time na nakita po natin yung ganun. Kinestyon nila bakit nandun daw si BBM. One thing na nakita ko, na first time ko nakita, mga sangkay, sa isang presidente, ay yung Pangulo na lagi pong nasa labas. Ito yung ginagawa ni BBM. Hindi po siya laging nasa Malacanang. Lagi po siya nasa field, namimigay ng kung anong mga tulong. Every day po yan. Bantayan nyo yung presidente natin. Yan ang makikita po ninyo. So, ito po mga sangkay ay malaking bagay, no, na ang ating Pangulo naroon po sa Davao para tingnan po ang kalagayan ngayon doon ng ating mga kababayan, mga sangkay. So, well, tingnan po natin kung ano pa ang kanyang magagawa doon. Ang importante, bago po siya dito dumating, no, bago siya dumating doon, malaki na po ang kanyang naitulong sa lugar na ito. Sana po ma-appreciate ito, no, marami sa mga taga Davao Oriental at buong Mindanao, no,
Walang tinatangi ang presidente po natin. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.